Dink R150 fuel-injected dual ABS channel front and rear, Euro 5 emission standard at isa sa mga latest generation ng mga mid-entry scooter. Pasok ba sa budget na pangtrabaho, Lalamove Joyride at iba pa? At ang tanong ni Pops, sulit ba ang specs ito sa presyo? Simulan natin sa makina mga boss. Meron itong 149.8cc single cylinder, single overhead camshaft at 4 valves po ito. Meron itong max power na 15 horsepower at 8,500 RPM. Maximum torque 13.2 Nm at 6,500 RPM. Mabilis-bilis din ito. Meron itong fuel capacity na 10.7 liters at ang bore and stroke niya is 59mm by 54.5 mm. Compression ratio 11.3:1 at ang kanyang dry weight is 148 kg. Ayan, may kabigatan ng konti para sa maxi scoot na 150cc. So sa dry weight kasi 148 na. So siguro pag meron ng liquid yan, mga nasa 153 kg na siya. Pero maganda rin yan for stability. So check naman natin ang mga gulong. Specs ng gulong natin, meron tayong 130/70/13 sa likuran at 120/70/30 naman sa harapan. Ayan po, meron tayong ground clearance na 135mm at wheelbase na 1,374mm. Para sa seat height niya, meron tayong 783mm. Pasok yan sa 5'6 hanggang 5'5 na Filipino height. Smart keyless system din po ito at may charging port sa front compartment pocket. Meron ito again dual channel ABS, liquid cooled na rin po ito at traction control system. So lahat ng hinahanap mo ay nasa kanya, nasa Dink R150, kaya naman talagang panalo na rin. Full LED po ang kanyang headlight at ang kanyang taillight, pati rin po ang kanyang mga signal light. So sa top features nito kasi meron itong emergency brake warning at traction control system, maxi type radiator. So pinakapanalo talaga dito mga bossing is yung dual disc brake niya na system, harapan at likuran, naka-disc brake na siya at may ABS at traction control system. Siyempre sa suspension naman, meron tayong front suspension na standard telescopic and yung likuran naman niya is yung double rear shock dual absorber oil dam. So yung kanyang harapan at likuran na suspension is very normal naman na heavy duty. And yung kanyang disc sa harapan na preno is naka-Bosch. Ayan po yan. So ABS niya is Bosch ABS front and rear. Kaya talaga namang sigurado ka na maganda ang performance. So again sa kanyang dimension, meron tayo sa length, width, and height na 1,957mm by 787mm by 1,297mm. Electric starter po yan. Alright, so yan po si Dink R150 na Euro 5. Diba? So not bad na rin dahil nga pinumpleto niya ang specs pagdating sa safety, ABS, traction control system, tapos naka Bosch ABS ka ba, then dual disc brake harapan at likuran. At para naman sa overall looks at performance nito, para sa akin napakaganda ng kanyang built-in na windscreen na hindi adjustable. So dahil nga siya hindi adjustable, ginawa nila is tinaasan na nila yung windscreen or yung windshield niya. So kung 5'5 ka, 5'6, 5'7, perfect sa itong mataas na windscreen nila dahil nga less wind dragging. At dagdag pa natin yung brake lever nito na adjustable. So magkabila po yan, adjustable brake lever. Hindi mo na kailangan mag-upgrade or bumili ng brake lever na adjustable kasi adjustable na yung built-in. Plus yung gas cap fuel tank nito ay nasa harapan po, nasa kaliwang side. Hindi mo na kailangan tumayo kung sakaling nasa loob man yung gas fuel tank mo. Hindi mo na rin kailangan yumuko dahil nasa harap mo na po yung fuel cap netong Dink R150. So yan pa yung isa sa mga magagandang bagay na nilesen ng Kymco para less stress din sa driver. So not bad na. Ito po ang kanyang digital panel na napakaganda rin at very refreshing yung itsura. Parang sa exciting. Yan po ang kanyang itsura sa gilid, sa malapitan. Very clean, maganda ang mga edge, aerodynamics, very futuristic, napakasimple pero maganda ang specs at performance. Imagine niyo meron ka ng TCS, meron ka ng dual channel ABS, napakaganda at napakalinis na digital panel at 10.5 liters fuel tank capacity with 40 kilometers per liter gas consumption. Pero syempre, depende pa rin yan sa driver at sa rider weight and sa road condition. Ayan po ang kanyang underseat compartment na kasyang-kasya ang full face na helmet at kapote at iba pang documents kasi medyo malaki po yan at yung kanyang upuan po ay may built-in na camelback. So parang back support na rin, di ba? So lumbar support. So napakaganda. Yan po ang kanyang compartment, front compartment pocket na may charging port din.
So keyless system again itong si Dink R150. Check naman natin, bossing, ang presyo nito dahil marami nagtatanong yan after ng video. Magkano ba ang down payment, magkano ba ang monthly, magkano ba ang cash. So syempre sasabihin din natin dito ang price ng cash at kung magkano ba ang monthly installment at yung down payment. Alright? Ayan po, at ang cash price na itong si Dink R150 para dun sa kanyang specs na ABS, TCS, adjustable brake lever, and yung kanyang digital panel is 148,900. So ang cash price niya is 148,900 pesos para sa ganyang overall specs na ganyan, itong Dink R150. And then sa kanyang down payment, ayan po, down payment niya is 35,736 para sa total cash out kasama na dyan ng insurance. Alright? And then for 6 months, kung kaya mo ng 6 months na installment, 23,779. And kung kaya mo naman ng 1 year, 13,436. At kung kaya mo naman siya ng 18 months, meron tayong 9,988. And kung kaya mo naman siya ng 2 years, 8,264 ang monthly mo. And for 30 months, meron din tayo niyan, 7,230. At last, yung 3 years, 36 months, meron tayong 6,540. Ayan. So, yan ang installment platform ni Kymco Dink R150. Hanggang 3 years po ang kanyang hulugan. Pero syempre, kung kaya mo ng cash, mas sulit, i-cash mo na lang. 148,900 pesos. Yan po ang Dink R150. Again, don't forget to subscribe and like my Facebook channel and yung YouTube channel ko din na Vlog ni Kosa for more updates sa bagong mga scooter at price and specs. Once again, Vlog ni Kosa, subscribe and like and share my YouTube channel. And po, if you need to order one of this, comment lang kayo dyan or message kayo sa Facebook ko para tulungan ko kayo at i-assist kayo para sa unit nito. Thanks!